was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Malagim na balita ang hatid ng mga lumutang o nang lumutang ng whistleblower sa pamilya ng mga missing sa Bungero. Ayon kay alias Totoy, ang akusado sa kaso na gusto ng tumestigo ngayon, patay na ang kanilang mga kaanak, kamag-anak. Ikinuwento niya rin kung saan dinala at kung paano pinatay ang mga nawawala. Narito ang aking eksklusibong panayam sa kanya. Sa loob ng halos 4 na taon ngayon, mula nang mawala ang mga sabungerong nagderby sa Maynila at sa Santa Cruz, Laguna, ang paulit-ulit na tanong ng mga kaanak, nasaan at buhay pa ba ang kanilang mga mahal sa buhay? Sinagot ito ni alias Totoy, ang isa sa 6 na kinasuhan kaugnay ng mga missing sabungero. Lumutang siya at gusto raw makipagtulungan sa investigasyon dahil sa bantang inaabot niya at kanyang pamilya. Nakausap ni alias Totoy kamakailan ang ilan sa mga kaanak ng mga nawawalang sabungero. Mga nanay, kamag-anak, handa po akong makipagtulungan sa inyo para makamit ang inyong hostesya. Ito ang isa sa mga tinanong sa kanya. May tatanong ko lang po sana, sir, yung kung buhay pa ba sila o mga patay na? Wala po akong may sagot niyan. Ang akin lang na maibigay ko lang ang hostesya ng inyong pamilya. Pero kung akong tatanungin sa ngayon, mukhang malabo na buhay pa sila. Pero alam niyo po kung saan po sila dinala? Kahit mga buto naman lang po, makuha po yung anak ko. Maawa naman po. Sa ngayon na hindi na natin makita yung buto. Pero alam ko kung sino ang natalikod nito. Naku, Diyos ko! Okay. Bagay na dumurog sa puso ng pamilya ng mga nawawala. Maririnig mo. Diyos ko! Nasaan yung anak ko? Masasabi mo lang, di ba? Handa ka na, di ba? Dahil sa impormasyong yan, ang mga kaanak ng mga nawawala muling nabuhayan ng loob para mabigyang linaw ang kaso. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, ikinuwento niya ang ilang detalye sa sinapit ng mga nawawalang sabungero. Paano mabubuhay yan? Nakabaon na yan doon sa talik. Lahat yan. Kung hukain yun, mga buto-buto na lang, paano natin makilala na sila yun? At hindi lang ang missing sabungero tinatapon doon, pati mga drug lord. Masaklap man daw, kailangan niya itong ilahad ngayon. Killing me supple. Ang killing me supple, yung tie wire, pinipihit sa leeg. Ang mga nahuhuli raw nilang ng daraya sa sabungan, kanya munang iipunin at kakausapin. Pagkatapos, saka raw niya ito ipapasa sa isa pang grupo ng mga tao na hindi na muna niya kinilala kung sino. Bahala na kayo dyan. Sila na mismo. Ang ginagawa nila, tinatalian na ng yung plastic na pantali, kinakarga na sa van. Hindi lang daw 34 na sabungero ang namatay rito. Abot daw sa mahigit 100 ang tinrabaho. Ayon kay alias Totoy. Nagtaka ako, bakit ang bilis? Halimbawa, 8, ang bilis. Sabi ko, baka naman pinakawalan yan. Yari tayo dito kay Sabi ko sa kanila, hindi, may video kami. Sinindan ako ng video. Doon nakikita ko kung paano. Ilan lang daw ang detalyeng ito sa nakalagay sa kanyang affidavit na isusumiti niya sa mga otoridad sa lalong madaling panahon. Kasama sa ibubunyag daw niya ang mga taong nag-utos sa kanya. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 Oras. At kaugnay ng mga isiniwalat na yan, gustong makausap si alias Totoy ng Justice Department. Posibleng pag-aralan kung may papasok siya sa
sa Witness Protection Program sa gitna ng umano'y banta sa buhay niya at ng kanyang pamilya. Nakatutok si Salima Refran. Hindi na kaya ng konsensya ko sa mga magulang na nawalan. Pangalawa, buhay ko na yung pinag-interesan. Buong pamilya ko gusto pang patayin. Kasunod ng paglutang nito, gustong kausapin si alias Totoy ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kaugnay ng mga nawawalang sabongero. Sabi kasi ni alias Totoy na akusado sa kaso, gusto na niyang sabihin ang mga nalalaman niya rito. Titingnan ko lang kung ang kanya sinasabi at yung sinasabi ng ibang testigo ay kapareho ng mga nakarating sa ating tanggapan. Kahit akusado na si alias Totoy, pag-aaralan ng Department of Justice o DOJ ang maiaambag nito sa mga kaso. Pwede naman siyang pumunta rito at bibigyan namin siya ng pansin at binibuilda pa namin ang kaso pero malapit na to. Sabi pa ng kagawaran, maaaring pag-aralan kung pwedeng ipasok sa Witness Protection Program si alias Totoy sa gitna ng mga umano'y banta sa buhay niya at ng kanyang pamilya. Natural yun. Kasi itong kasong to, kakaiba to eh. Dapat mabuksan at matapos ang paglilitis dito upang magkaroon ng hustisya yung mga pamilya at lalong-lalo na yung mga nawalan ng buhay. Ang Philippine National Police sinabing welcome development ang pagharap ni alias Totoy. Handa raw silang magbigay ng kinakailangang tulong para masiguro ang kaligtasan at seguridad nito. Handa rin siyang bigyan ng proteksyon ng National Bureau of Investigation o NBI na nasa ilalim din ng Justice Department. Maganda yan at sige, pakinggan natin siya at I assure him na bibigyan namin siya ng proteksyon. Akong bahala sa kanya. Huwag siyang matakot. Maganda yan. Sige, welcome yan. Hawak ngayon ng DOJ ang 7 kaso ng kidnapping at serious illegal detention kaugnay ng pagkawala ng 6 na sabongero sa Manila Arena at pagdukot sa master agent na si Ricardo Lasco sa San Pablo, Laguna. Pero marami pang sabongerong nawala na walang kadikit na kaso at iniimbestigahan pa ng NBI at PNP Criminal Investigation and Detection Group. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Huli sa aktong nagsasagawa ng online panloloko ang 10 Chino sa sinalakay na warehouse sa San Rafael, Bulacan na nagsisilbi umano bilang guerrilla scam hub. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Bit-bit ang warrant. Pinasok ng mga tauhan ng NBI Criminal Intelligence Division ang compound na ito sa San Rafael, Bulacan. Ang mga warehouse sa bungad na unang pinasok, walang kalaman-laman. Pagbukas ng nasa dulo, mukhang wala ring laman. Pero pagdating sa looban, dito na bisto ang 10 Chinese nationals na huli sa akto habang subsob sa kanilang online panloloko. Ayon sa NBI, ang warehouse nagsisilbi raw isang guerrilla scam hub. Nagsimula raw ang operasyon ng ituro ng kanilang asset ang lugar na pinupuntahan ng hinahanap nilang Chinese na wanted dahil sa pagpatay sa isang kapwa Chinese. Sabi ng isa sa mga asset namin, nandiyan yung isa sa 4 na personalities na hinahanap namin na wanted for murder and other crimes na Chinese nationals. Based on that warrant, pinasok namin yung establishment. Nag-slip siya sa namin sa paghuli namin kasi nagpunta daw ng Malolos. Nakakumpiska sa operasyon ng mga computer, cellphone at iba pang gadget na ginagamit ng mga suspects sa kanilang scamming activities. AFASA, yung Anti-Financial Account Scamming Act. At saka wala talaga mga documents kaya after nung kaso, kung hindi magme-merit ng yan, i-turn over namin sa Bureau of Immigration. Sinisikap pa namin makuna ng pahayag ang mga inaresto. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Maghihigpit ang customs sa inspeksyon sa mga balikbayan box para hindi magamit sa krimen tulad sa pagkuslit ng droga. Nangangamba naman ang isang grupo sa epekto nito sa tagal ng paghihintay para sa mga padala. Nakatutok si June Veneracion. Exclusive. Dahil sa nadiskubreng mahigit 800 milyong pisong halaga ng shabu sa parcel nitong unang linggo ng Hunyo. Muling maghihigpit ang Bureau of Customs sa pag-inspeksyon sa mga balikbayan box. Utos sa mga frontline offices,
Imbis na buong shipping container na naglalaman ng mga balikbayan box ang idadaan sa X-ray inspection, dapat isa-isa nang ibababa ang mga ito para masuri ng X-ray. Wala naman siguro masama na i-X-ray man lang natin isa-isa para lang hindi rin maabuso, no? Para sa kapakanan din naman to ng mga kababayan nating OFWs. Sa loob ng isang linggo, hindi raw nawawala ng huling droga o kontrabando na nakatago sa balikbayan box, sabi ng Bureau of Customs. Dahil sa problemang ito, kailangan na raw talagang magkahigpitan. Pero nababahala ang mga deconsolidators ng mga balikbayan box sa utos. Kung ngayon nila ay araw lang ang bibilangin bago mailabas sa pantalan ang mga balikbayan box. Pag nagkahigpitan, maaari nila itong umabot ng 1 buwan. Kaya sila nakipagdialogo sa mga opisyal ng customs. Ang kawawa din, yung mga consumers, yung mga nagpapadala ng balikbayan boxes. Kaya bago pa simulan, ay tinigil muna ang full implementation ng utos para pag-aralan. Gayunman, ayon sa customs, kailangan pa ring baguhin ang kasalukuyang proseso ng balikbayan box inspection. Kaya umaapila ang customs ng pag-unawa mula sa mga OFW. Ang kinakailangan lang talaga namin ngayon to find a way on how to stop itong continuous influx ng mga illegal items through the balikbayan box scheme, no? Sang-ayon man ang grupo ng mga deconsolidators sa pagbabago para hindi magamit ang balikbayan box sa pagpupuslit ng kontrabando. Kailangan nila itong balansihin, lalo't magsisimula na naman ang peak season ng pagpapadala ng mga OFW. Ang balikbayan boxes kasi vulnerable talaga. But kung mayroong sistema ang bawat consolidator sa abroad, siguro maiwasan yan. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Ipinagdadalamhati ng kanyang pamilya ang isang OFW na natagpuang patay sa disyerto sa Saudi Arabia. Hit and run ang itinuturo ng mga otoridad na sanhi ng kanyang pagkamatay, pero palaisipan daw sa mga naulila kung bakit ito nawawala ng pera, cellphone at alahas. Nakatutok si Jonathan Andal. Exclusive. June 11 pa hinahanap sa Riyadh, Saudi Arabia ang 30 anyos na Pilipinong si Juljiri Aggong. Makalipas ang 4 na araw, natagpuan siyang patay na. Gin-hold up daw, tapos pinapunta sa disyerto. So, tapos isang kwento, nasagasaan lang daw, hindi daw gin-hold up. Sabi ko, pag hindi hin-hold up, nasaan yung gamit niya? Cellphone niya, pera niya, at saka ginto na ipapadala sana sa nanay niya. Batay sa report ng Saudi authorities na ipinasa sa Pilipinas, hindi hinold up si Aggong. Hit and run siya ng kotse, no? So, and that caused fatal injuries. Yung reported incident is June 11, approximately around 12:31 p.m. habang tumatawid sa King Salman eastbound road at a non-designated pedestrian crossing. The vehicle was identified, the plate number was identified, including the concerned driver of the vehicle. Sinisika pa ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na makakuha ng kopya ng CCTV ng insidente. Meron na rin itong abogado sa Riyadh na tutulong sa kaso. Justisya lang po. Yan lang po yung paniwagan namin. We stand ready to pursue yung kaso and makamit yung hustisya. The Saudi police are investigating the case if there's possible foul play. Panganay sa magkakapatid si Aggong, taga Hulo, Sulu. Kalahating taon pa lang siya sa Riyadh bilang office and facility cleaning laborer. Napakabuti ng bata na yan. Pangarap niya talaga makapunta dyan. Patulong na din sa mga kapatid niya. Nagdesisyon na ang pamilyang ipalilibing doon sa Riyadh si Aggong, alinsunod sa Muslim tradition na ihimlay agad ang isang pumanaw. Nangako naman ang gobyerno ng financial assistance at ibang tulong sa pamilya ni Aggong. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Pinaaksyonan na ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga problema sa ilang paaralan, kabilang ang kakulangan o kalumaan ng mga classroom. Nakatutok si Ivan Mayrina. Nagpaliwanag si Education Secretary Sani Angara kaugnay ng paaralan sa Naik, Cavite na iniulat ang 24 oras itong June 13. Huling araw na ng enrollment noon at magta-3,000 ng enrollees. Pero 6 lang ang kanilang classroom. Kaya lumalabas sa 500:1 ang student classroom ratio. Kahit nang gawing 3 shift, lumalabas sa may mahigit 100 pa ring estudyante kada classroom. Kaya hinati pa yan, 3 araw kada linggo na lang ang pasok sa campus. Ang 2 araw, modular learning o sa bahay na lang.
Yung eskwelahan namin doon, parang ang datos doon, 900% ang increase sa enrollment. So hindi nakakahabol po yung construction. Relocation area anyang naik, kaya gano'n na lamang ang bilis sa pagdami ng mga nag-e-enroll. Pero hindi anya basta-basta makapagtayo ng mga school building dahil walang espasyong pagtatayuan. Doon sa Ciudad de Naik, parang 500 square meters lang yung lote na pagmamay-ari ng DepEd. Yung kinaglalagyan na po ng mga tent, yun ay private property ho. So ang hinihingi namin, baka pwedeng i-lease o ibilhin po ng gobyerno para makapag-construct na tayo. Problema rin ang espasyo sa maraming urban areas. Sa pag-aaral ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM-2, at ng Philippine Institute for Development Studies. Lumabas sa problema yan sa iba pang bahagi ng Calabarzon, gayon din sa Metro Manila, Soxargen at BARM. Tinukoy din isa sa dapat bigyan ng prioridad ang pagdugon sa kakulangan ng silid na karamihan ay luma na at kailangang ayusin o palitan. Dekada-dekada ng problema yan ay isinisi ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapabaya sa sektor ng edukasyon. Sipin mo, 160,000 ang kulang natin na classroom. Ano nangyari yun? Basta't pinabayaan na lang. Merong classroom kaming nakikita, Marcos type pa. Tinayo mga 1970. Dapat yung mga classroom na yun, 20-30 years lang ang lifetime. Kulang na nga, sinasalanta pa ng mga sakuna. Tulad ng nasunog na senior high building ng San Francisco High School nitong linggo, isa sa mga tinutukoy ng Pangulo na Marcos type building. 1980 pa ito itinayo. 45 years old na at may problema sa linya ng kuryente kaya nasunog ayon sa Bureau of Fire Protection. Kaya utos ang Pangulo na nag-inspeksyon doon kanina, suriin ang electrical system ng mga paaralan. Kinakargahan na natin ng computer, ng bagong fan, na yung iba aircon. We have to look at the other schools also. Natiyakin na at the very least may magandang fuse box. Solusyon sa San Francisco High School sa ngayon. We opted to revert to double shift para po ma-accommodate po yung mga bata na nawalan po ng classroom dito po sa old building. Ang recommendation po ng Department of Public Works is gibain na po yung struktura at gumawa na po ng panibagong 4-story, 36 classroom building na hahalaga ng 180 million pesos at matatapos sa loob ng 1 taon. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Hindi dumaan sa pagsusuri ang kalidad kaya hindi tiyak kung ligtas kainin ang mga ibinebentang sibuyas sa Maynila na hinihinalang mga smuggled. Pagpapaliwanagin ng Agriculture Department ang mga nagtitinda kung paano ito napasok sa bansa at naipuslit sa mga pamilihan. Nakatutok si Bernadette Reyes. Bistado ang pwesto na ito sa Paco Market sa Maynila na hinihinalang nagbebenta ng smuggled na pulang sibuyas. Ayon sa nagtitinda, hindi niya alam na smuggled ang mga sibuyas. Inaangkat lang din namin yan sa Divisoria po eh. Wala kasi kaming nakuhang talok na local. Yung available yung malalaki na nga ngayon. Kaya yun na ang kinuha namin. Ayon sa Department of Agriculture, 4 na pwesto dito sa Paco Market ang hinihinalang nagbebenta ng smuggled na sibuyas. Madaling matukoy ito dahil mas malaki ang smuggled na sibuyas kumpara sa mga local onions. Padadalhan ng notice to explain ng mga retailers bilang bahagi ng investigasyon kung paano ito nakapasok sa bansa at nakarating sa mga pamilihan. It is safe to assume na nasa lahat ng market yan. Ang hinihingi lang natin sa mga retailers dito is makipag-cooperate sa PNP to identify sino nagbenta sa kanila at saan ang galing. Ito-trace lahat yan para makita yung buong network. Iimbestigahan po yan and nabanggit nga natin top to bottom na lang. From the sources, we will try to track down saan yung volume na pinanggagalingan yan for our report to DA. Babala ng DA dahil smuggled, hindi dumaan sa pagsusuri ang kalidad ng mga sibuyas kaya hindi raw tiyak kung ligtas kainin ng mga ito. Samantala, planong ibalik ng DA ang maximum suggested retail price sa baboy. Pero sa halip na sa sariwang baboy, imported pork ang lalagyan ng SRP. Tutol dito ang ilang mga retailers pero may paliwanag naman ng DA. Hindi naman kami magbibigay ng presyo na mataas kung mababa rin naman ang nakukuha namin. Yun lang naman po. Wag naman sana yung, kasi kung magbibigay sila ng SRP tapos hindi naman akma doon sa presyo na nakukuha namin at talo pa naman kami kapag nato, paano naman ang mga manininda? Kaya natin kailangan iset yung MSRP ng pork is baka naman meron naman
mag-take advantage sa ibang market na imbis na ibenta yung pork ng imported pork ng 300 na liempo, gagawin niya kunyari local. Diba? Tapos ibenta niya ng 450, 400. Profiteering yun. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Happy midweek, chikahan mga kapuso! Nagsimula nang mapanood ang pinakabagong revenge drama series na Beauty Empire sa streaming site at app na View Philippines. At inaabangan na rin ang pilot niyan sa GMA sa July 7, lalo't hindi lang ito puno ng kilig kundi ng inspirasyon para sa mga nangangarap para sa pamilya. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Hindi lang naglalaro ng ganda-gandahan. Dahil talagang serving face card ang lead stars ng pinakamagandang laban sa GMA Prime. Wearing their glamorous fits, humarap sa media conference ang cast ng GMA Network, Creation Studios at View Philippines original series na Beauty Empire. Sa pangunguna ni Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza, Kailin Alcantara at Rufa Gutierrez, representing beautiful, fierce, and ambitious women in a cutthroat world of beauty industry. Ang serye nagsimula ng mapanood sa streaming site na View Philippines. Ayon kay Barbie, higit sa revenge drama plot, marami raw makakarelate lalo na sa kanyang karakter na si Noreen Alfonso na nagsisikap para matupad ang pangarap para sa pamilya. May mga times na mapapagod ka eh. Kasi no matter how much you plan to do something, ganyan. And sobrang hirap nun para makuha. Mapapagod ka talaga. So, pamilya talaga yung pagkukunan mo ng lakas. Sila talaga yung magiging inspirasyon mo. Ang karakter naman ni Kylie na si Shari De Jesus, may pagka-fierce dahil sa malalim nitong hugot. There is a side of me that is sweet. But syempre palaban po tayo dapat sa buhay. And dun din naman ako nakaka-relate sa karakter ni Shari. Na actually lahat naman kami dito gagawin ng lahat para sa aming mga pangarap, para sa aming pamilya. Very relatable rin daw kay Rufa ang karakter na si Velma Imperial, ang girl boss CEO ng isang beauty brand. Like gagawin mong lahat para sa pamilya mo, gagawin mong lahat para sa pag-ibig. Pag-asawa mo na, pag boyfriend, medyo mag-iwan ka para sa sarili mo. Natamaan ka ba? Oo nga. Parang may mga nag-react dito sa tabi ko. Ng pagkakaiba namin, I always leave something for myself. Kailangan mahalin muna natin ang sarili natin bagong ibang tao. At syempre, may kilig din. Makaka-love interest ng karakter ni Barbie si Sam Concepcion na gaganap bilang kanyang kababatang si Migoy. Ang South Korean actor naman na si Choi Bo-min as Alex para sa karakter ni Kailin. Meron talaga tayong, we can go to the extremes para sa mga mahal natin sa buhay. I think we all have dreams and some like goals and we can do everything. Present din sa media conference ang iba pang cast, executives ng GMA, Creation Studios at View Philippines. Kinanta naman ni Reyna Hispano-Americana 2025 Dia Mate ang theme song ng Beauty Empire. Sa July 7, mapapanood ang Beauty Empire sa GMA. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Dahil wala na sa lugar ang ilang pambabasa sa Wata Wata Festival noong nakaraang taon, literal nang nagtakda ng lugar kung saan pwedeng mambasa sa pista ng San Juan. Pagmumultahin ng mga lalabagyan. Nakatutok si Mark Salazar. Sikat at dinarayo ang basaan sa kapistahan ng San Juan. Ang tradisyon ng Wata Wata Festival ay harutang wala sanang pikunan. Pero nung isang taon na iskandalo dahil nasobrahan ang mga nambabasa. Tulad ni Boy Dila na nag-viral sa pangwa-water gun sa umaayaw na rider. So ako naman umaasa na sa taong ito ay hindi na niya gagawin yung ginawa niya noong nakarang taon. Umaasa po ako na natuto na siya ng kanyang leksyon. At magsilbing leksyon po ito sa lahat ng iba na
maaring gumagawa ng ganyan dati na hindi lamang nahuli. Para siguradong hindi na maulit ang nakakapikong basaan, inamyendahan ng City Council ang ordinansang naglalatag ng patakaran. Simula sa June 24, 2025, Pista ng San Juan, hindi na pwede ang basaan sa kung saan-saan sa syudad dahil nagtalaga na ng basaan zone. At least nilinaw na ng ordinansa ng San Juan kung saan lang ang basaan zone para sa mga gusto naman talaga magpabasa. Pero danger zone doon sa mga ayaw naman magpabasa. At yan ay mula dito sa P. Guevara Street, kahabaan ng Pinaglabanan Road, hanggang dito sa N. Domingo Street, halos 1 kilometrong haba yan ng basaan na babantayan ng halos 300 pulis para masigurong ang basaan ay fun lang at safe. Any other area outside this basaan zone, bawal. Pag kayo naman po ay pupunta na San Juan upang makipagbasaan, upang makipagdiwang sa aming kapistahan, welcome na welcome po kayo sa basaan zone. Sa basaan, bawal na rin ang paggamit ng water bomb o yung ibinabatong tubig sa plastic at high pressurized sprayer, maliban sa mga pinayagang bombero. Bawal ding magbukas ng mga sasakyan para mambasa o sumampa at yugyugin ang mga sasakyan. At hindi nagbibiro ang ikinasang parusa sa mga lalabag. 5,000 piso ang multa sa mambabasa outside the basaan zone. At may kasamang kulong. Kung minor de edad, 5,000 piso ang multa ng magulang o guardian. Bawal na rin ang basaan sa Balong Bato, ang barangay ni Boy Dila. Nanghihinayang tuloy ang kanyang mga kabarangay sa nawala nilang tradisyon. Wala na yung diwa ng basaan ng San Juan. Tradisyon yun eh. Batang paslit pa lang ako, may basaan na eh. Kakamustahin sana namin si Boy Dila sa kanilang lugar. Pero sa aming paghahanap, sa piitan namin siya natuntun. Ano yung nangyari? Ba't ka napunta rito? Wala sir, nakasuhan po ako ng antibastos lo sir eh. Na? Antibastos lo po, pagsitsit po sir. May sinitsitan ka? Opo. Na babae? Opo, na minor de edad sir. Ha? Minor de edad po. Bakit mo naman ginawa yun? Wala sir, nadala lang po sa pagkalasing ko sir. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Sumunod muna bago magreklamo at huwag awayin ang Duterte Impeachment Court. Yan ang mensahe ng Korte sa prosecution na hindi pa nagpapasa ng sertipikasyong hinihingi sa kanila. Tugon ang huli, hindi sila nakikipag-away kundi nananawagan lang na sundin ang konstitusyon. Nakatutok si Mav Gonzalez. Hinihintay pa rin ngayon ng Senate Impeachment Court ang hiningi nitong sertipikasyon sa Kamara na naaayon sa konstitusyon ang inihain nilang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Noong nakaraang linggo, inadopt ng Kamara ang resolusyon para dito pero hindi pa naisusumite sa impeachment court. Bumuwelta tuloy ang tagapagsalita ng korte. Huwag daw awayin ng mga impeachment prosecutors ang Senado dahil hindi sila ang magkaaway. Ano po motibo nila by criticizing the court? Dapat po yung energy po nila na pagkikriticize sa korte ay ginugugol nga po nila doon sa kanilang kalaban dahil hindi po nila kalaban ng korte. Ang kalaban po nila ay yung kabilang party, yung defense po. So sabi niya po, formidable yung at mga respetableng mga abogado po yung nasa defense team. So paghandaan na lamang po nila. At yun yung awayin po nila at wag po yung impeachment court. Bago mag-June 30, inaasahang darating ang hinihinging sertipikasyon sa Kamara. It's up to them whether or not to comply or not. But again, this is the order of the impeachment court, and any lawyer worth his salt and any litigant for that matter should comply first before you complain. Iniiwasan din anya ng korte na ipakontempt ang prosekusyon at sana raw wag na umabot sa Korte Suprema ang issue dahil baka humaba lang ang proseso. Ayaw ng impeachment court na magkaroon ng away o magkakaroon ng constitutional crisis pag nagmatigas ang impeachment court laban sa desisyon ng Korte Suprema, if ever. So ang ginawa po ng impeachment court, pumunta po siya at nakipagdialogo at nag-order po sa House na tayo na lang magresolba nitong constitutional issue na to.
na may question about yung mga depekto sa articles of impeachment, sagutin nyo na lamang. Sabi ni Attorney Antonio Odibucoy, prosecution spokesperson, hindi sila nakikipag-away, kundi nanawagan lang na kumilos ang impeachment court base sa inutos ng konstitusyon. We are calling them out to do their constitutional duty. Hindi namin away. We are just calling them out to act on the articles and proceed to trials. Sabi ni Bucoy, hindi raw contemptible, pero may epekto ang hakbang nila. It is not contemptible per se, but there are serious repercussions. Why? If we do not comply, the process will be again delayed. Sa Lunes ng palugit ni Duterte para sagutin ang summons ng impeachment court. Sabi ni Tonggol, sumagot man o hindi, tuloy ang paglilitis. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Kasabihan lang ang tiis ganda pero hindi kailangang tumaya sa nagsasagawa ng cosmetic procedures na mura nga pero hindi lisensyado. Tulad ng racket ng 2 inaresto sa Makati na pawang mga dayuhan. Nakatutok si Marisol Abduraman. Gusto lang naman daw ng babaeng ito na mapaganda ang kanyang itsura. Kaya dito sa klinika na ito siya nagpagawa. Kabilang na ang pagpapatangos ng ilong at yung tinatawag na Korean filler. Pero imbes daw na gumanda, hindi maayos ang pagkakagawa. Kaya dumulog ang biktima sa CIDG. Inulit ang procedure. Doon na sumugod ang mga taga-CIDG. Huli sa entrapment operation ng 2 Vietnamese national sa mismong clinic nila sa Makati. Nagpa-practice ng medical procedure na kung saan ay hindi naman sila doktor at wala siyang lisensya at wala ding permit yung clinic nila. Doon nila ginanap yung medical procedure like yung nose lift at saka Korean filler. Hindi pa masabi ng CIDG sa ngayon kung gaano na nila ito katagal ginagawa. Taon na sila pero but I'm sure matagal na nilang ginagawa ito dahil base doon sa mga receipts na nakukuha namin, madami na silang customer. Ayon sa CIDG, maraming naiinganyo na magpagawa sa kanila dahil mas mura. Ang procedure daw na nagkakahalaga ng 50 hanggang 100,000 sa mga lehitimong klinik, 22,000 pesos lang daw sa kanila. Mag-iingat lang po tayo at kung gusto man nating panatilihin o improve yung kaayusan natin, dapat po doon po tayo sa lehitimo na doktor talaga at saka lisensyado. At yung clinic ay may permit. Huwag po tayo doon sa mga mas mura pero hindi natin tiyak yung safety natin doon sa kalusugan natin. Nakikipag-ugnayan na raw ang CIDG sa Bureau of Immigration. Sinampahan na ng reklamong paglabag sa The Medical Acts of 1959 as amended by RA 4224 ang mga suspects na wala pang pahayag sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Wala sa rules ng impeachment court na hinga ng sertipikasyon ng Kamara kaugnay ng pagiging constitutional ng Articles of Impeachment. Ayon po yan kay dating Chief Justice Renato Puno. Wala ring anyang kwestiyon na pwedeng tumawid sa sunod na Kongreso ang paggulong ng proseso. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Kahit si dating Supreme Court Chief Justice Renato Puno nababagalan sa usad ngayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nakapanayam siya ng Super Radio DZBB. Lahat tayo ay nababagalan sa pag-usad ng impeachment complaint diyan sa Senate Impeachment Court. Hindi naman na hinihingi ng mga mamamayan na magkaroon ng acquittal or conviction. Basta magkaroon lang ng closure at makita kung ano mga magiging desisyon ng Senate Impeachment Court. Si Puno ang chairperson ng Philippine Constitution Association of PhilConsa, ang pinakamatandang constitution watchdog ng bansa. At siya mismo may nakitang problema sa ilang hakbang na ginawa ng Senate Impeachment Court tulad ng pagbabalik sa Kamara ng Articles of Impeachment laban sa Vice-Presidente. Halimbawa, nag-promulgate na sila nung sarili nilang rules and procedure.
wala naman doon sa kanilang rules na dapat magkaroon ng certification yung house to the effect na nasunod yung 1-year ban. Wala naman yung sa rules and regulations nila bakit nila ngayon ini-impose yung reglamento na yan? Naniniwala si Puno, wala dapat kwestiyon na pwedeng tumawid ang impeachment trial mula sa 19th Congress patungo sa 20th Congress. Ginagawa nga raw ito kahit ng Senate Electoral Tribunal na dumidinig sa mga election complaint. Sa pagsusuri ng maraming dalubhasa sa ating saligang batas, klarong-klaro naman doon na yung impeachment court is a continuing body. Papalit ng judge, hindi rason yun to doubt the continuity of the jurisdiction of the court. Ganon din yung Senate Electoral Tribunal. Papalit-palit ang mga representante ng Senado dyan pag eleksyon, pero continuing yung jurisdiction ng Senate Electoral Tribunal. Ganon din ang sinusunod sa Estados Unidos. Nung nimpeach si President Clinton, nagkaroon rin ng mga bagong senador doon dahil sa eleksyon nila. Pero hindi nawala yung jurisdiction nung Senado. Paniwala rin ni Puno, dapat manatiling walang kinikilingan ang mga senator judge at kailangan mag-inhibit ang mga hindi makakasunod dito. Yung pong requirement na kailangan ng isang juez maging impartial, maging fair. Yan po ay parte ng due process. At yan ay nandoon sa ating konstitusyon. Pag binayolate yung provision na yon, baka yung decision nila ay maging questionable. Kaya nauungkat ngayon ang usapin kung dapat bang ang Senado ang magsilbing impeachment court gaya ng napag-usapan noon sa diskusyon ng Constitutional Commission para sa 1987 Constitution. Sabi ng isa sa mga bumalangkas nito na si dating Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna, may mungkahi noon na ang Korte Suprema ang tumupad ng tungkuling ito kung di ito magagampanan ng Senado. Pero hindi ito naaprubahan. What I remember is the Felicitas Aquino Arroyo's suggestion, which we did not adopt, but which we should have adopted in retrospect. Her solution is if the Senate is, for some reason or another, unable or unwilling genuinely to try and decide an impeachment case, the Supreme Court should fill the void in the exercise of some residual power and be the one to try and decide an impeachment case. Because the Supreme Court is impartial and it is a constitutional body. So it is well placed to fill the gap in case the senators somehow refuse or are unable to act. Sabi ngayon ni Puno, meron na nga tayo mga naging panukala dyan kung papalitan natin yung 87 Constitution natin. Na dapat ang maging court dyan ay hindi yung political branch of government natin. Dapat maghusga kagaya sa ibang countries yung tinatawag nilang constitutional court. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Ilang tulog na lang at mapapanood na natin ang kwento ni Carolina, played by Andrea Torres sa upcoming Kapuso series na Akusada. Bukod sa masalimuot na kwento, mabilis din daw ito at tiyak makak-relate ang mga manonood sa mga character. Makichika kay Lars Santiago. Isang simpleng babae na nagulo ang buhay dahil napagbintangan sa isang matinding krimen. At isang lalaking nagulantang nang malamang ang babaeng kanyang pinakasalan ang pumatay pala sa kanyang first wife.
Ganyan kasalimuot ang magiging takbo ng kwento ng padating na GMA Afternoon Prime Series na Akusada na pinangungunahan nina Andrea Torres, Benjamin Alves at Lian Valentin. Ang daming bagong ginawa sa show na to na gusto rin namin syempre makita yung reaction nila, paano nila tatanggapin yung ganito ka fast-paced na kwento. Kasi dito, alam mo, 1 week pa lang po lumabas na lahat ng characters. Sobrang komportable na raw sila sa pagganap sa kanya-kanyang karakter na tiyak makaka-relate raw ang audience. Yun po yata maganda sa storya namin. The audience knows more than the characters themselves. So, alam mo kung sino, malalaman niyo po kung ano yung mangyayari kay Ada. Mas may alam yung audience kaysa dun sa characters. My character has yet to find out sa week na ginagawa namin. Ipinagmamalaki rin ni Andrea na lahat sila ay naging bahagi para mapaganda pa ang serye. Ang sarap dito kasi tulungan kaming lahat. As in, pag nag-aaral kami ng script or may nabasa kaming eksena ng isa na nakita namin, super bigat. Parang nagbibigay kami ng opinion para mas mapaganda yung eksena. Tapos, as in, talaga, collaboration talaga siya. Sa June 30, mapapanood ang Akusada sa GMA Afternoon Prime. R. Santiago, updated sa Showbiz Happening. Aminado ang Education Department na nahaharap sa learning crisis ang bansa dahil sa dami ng mga estudyanteng hirap sa pagbabasa at sa basic math. Tutok na pagturo sa kanila ang isang solusyon pero may iba pa raw dapat tugunan tulad ng gutom. Nakatutok si Maki Pulido. Ha? Da? Na? Ang? Ba? Ko? Anong sinasabi ng binasa mo? Yung bag. Yung bag ay? Hinahanap po. Hinahanap pa yung bag? Apo. Nasa upuan lang. Ha? Nasa upuan lang. Nasa upuan lang yung bag. 2023 na makilala namin ang nooy grade 7 student na ito na paisa-isang pantig lang ang nababasa kahit 12 anyos na. Pandemic lockdowns ang nasisi dahil matagal na di nagklase ang marami at nang magbalik klase hindi naman face-to-face. Pero sabi ng United Nations Children's Fund o UNICEF, bago pa ang mga lockdown ay may learning crisis na sa bansa. Sa pag-aaral nga nito noong 2019, lumabas na 9 sa 10 Pilipinong nasa grade 5. Hindi kayang magbasa na angkop sa kanilang grade level. 83% o mahigit 8 naman sa 10 ang hirap sa basic mathematics. Pinakamalala sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. At lumala pa yan noong pandemya. Hindi na yan itinatanggi ng Department of Education. Ay 100% nag-worsen kasi may mga bata na hindi pa marunong magbasa, nasa bahay lang sila, hindi nila kasama yung teacher. So, paano sila matututo magbasa? Kaya nga anya nagsagawa ng Comprehensive Rapid Literacy Assessment noong school year 2024 to 2025 para ma-assess ng mga guro ang mga estudyante mula grade 1 to 3. Lumabas dito na halos 60,000 nasa grade 3 ang hirap magbasa ng English. Pero matapos silang isa-ilalim sa Summer Literacy Remediation Program ng DepEd, bumaba ang bilang sa 1,616 na lang. Dito sa Esteban Abada Elementary School sa Quezon City, 38 estudyante ang nakitaan ng kahinaan sa pagbasa. Tinutukan sila ng mga guro sa after-school tutorial kaya't napababa ang bilang sa 2 na lang. Ang talagang nakatulong doon, yung 1 hour na si teacher talaga nakatutok lang doon sa mga may pangangailangan. Nahabol man daw nila mga naapektuhan ng COVID lockdown. Ngayon naman, problema ang gadget kaya't hirap matuto ang mga bata. Actually, ang mga challenges talaga, minsan yung overexposure nila sa gadgets. Di ba yung mga printed material natin, hindi na masyadong pinapansin ng bata kasi nakafocus sa phones. Problema na rin yan ni Nenita sa anak na mas gustong maglaro o manood sa cellphone kaysa mag-aral. Hindi na po siya nag-focus sa pagsulat. Problema talaga ang cellphone. Tinututok
talaga, nandun po talaga ako sa tabi niya, ma'am. Kasi para hindi siya tatakbo, magsi-cellphone. Pero higit pa dyan ay ang problema sa gutom. Sa tansya ng World Food Program, 1.7 milyon na kabataan ang malnourished, kaya hirap matuto at mag-aral. Para tugunan ito, sabi ng DOH, popondohan nila ang feeding program sa elementarya. At school age, kinder pa lang, umpisahan na yung feeding at ginawa namin yung pera doon, ibinuho sa lahat ng young kids. Para at least they have 1 meal a day na good in the school. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, nag-dissipate o nawala na ang dating low pressure area na minomonitor nitong mga nakalipas na araw. Pero may panibagong LPA na namang nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 170 kilometers, kanluran ng Bacnotan, La Union, ayon sa Pag-asa. Mababa ang tsansa nito maging bagyo sa ngayon pero magpapaulan pa rin sa mga lugar na sakop ng mga kaulapan nito. Bukod sa bagong LPA, nagbabalik din ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Patuloy naman ang pag-ihip ng easterly so mainit na hangin sa ilang pang panig ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, bago pa lamang magtanghali, may mga kalat-kalat na ulan na sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Mas malalaking bahagi na ng bansa ang uulanin pagsapit ng hapon at gabi. May hanggang intense o matitinding ulan lalo sa Ilocos Region, Mimaropa, Western Visayas, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Sa Metro Manila, nananatiling mataas ang tsansa ng ulan sa ilang lungsod bukas kaya magdala pa rin ng payong. Dahil pahirap ang pagtukoy sa gawa ng Artificial Intelligence o AI, may mungkahi ang isang sangay ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Sabi ng bagong Deputy Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, pwedeng palagyan ng disclaimer o pasabi ang post o content na likha gamit ang Artificial Intelligence. Babala ng ahensya, binabantayan nila ang umaabuso sa teknolohiya gaya ng fake news, mga panloloko at trolls. May mga paraan nila sila para ma-detect ang mga gawang AI at deep fake. Kinansila ng COMELEC 2nd Division ang registration ng Duterte Youth Party List sa botong 2-1. Kinatigan ng COMELEC 2nd Division ang isang petisyon noong 2019 kung saan ipinuntong may paglabag kaugnay sa material representation dahil 34 years old ang nominee ng Duterte Youth na si Ronald Cardema nang tumakbo noon. 25 hanggang 30 years old dapat ang edad ng party list representatives ng youth sector ayon sa Party List System Act. Gumamit din umano ng makinarya ng National Youth Commission ang grupo. Ayon sa COMELEC, maaari pang magsumiti ng motion for reconsideration ng party list kaya wala pa itong epekto sa panalo nila nitong 2025 elections. Sinusubukan po namin kunin ang reaksyon ng Duterte Youth Party List. Mga kapuso, bumisita sa GMA Network ang mga opisyal ng Asian Academy of Creative Arts ang nasa likod ng prestiyosong Asian Academy Awards kung saan 9 na beses na ring nagwagi ang 24 oras. Nakatutok si Nelson Canlas. Mula sa Singapore, lumipad pa Pilipinas ang mga opisyal ng Asian Academy of Creative Arts na sina AACA President Michael Mackay at CEO Fiona Mackay para bumisita sa GMA Network. Sinalubong sila ng mga kapuso executives. We applaud the AACA for recognizing and celebrating the best in our industry, for our shared vision of nurturing the next generation of media leaders and practitioners, and in helping elevate the region's competitiveness in the global market. Natutuwa kami at natutuwa tayong lahat dahil it's their first time to come to GMA and we're happy to welcome them. Excited din kami kasi tomorrow we will have a conference about production and co-production opportunities and trends sa media. Itinatag ang AACA upang kilalanin ang kahusayan sa malikhaing paggawa at itaguyod ang pinakamataas na antas ng pagkilala na pinipili ng mga kapwa profesional sa larangan ng content creation, pagganap at produksyong pang-media. We're here really to catch up with our friends from GMA and say hello on their 75th
the anniversary, which is a fantastic milestone. The support that GMA have given to the industry via the Asian Academy of Creative Arts is terrific. So we really came along today to say thank you. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas, nakatutok 24 oras. Literal na sweat and tears ang pinuhunan ng buong cast at crew ng Encantadia Chronicles Sangre para sumakses ang kanilang pilot episode. Pero simula pa lang yan dahil may mas matindi at malaking digmaan pang magaganap sa lupain ng mga diwata. Ang behind-the-scene moments ng mga Sangre silipin sa chika ni Nelson Canlas. Ang pinusuan at tinutukang opening scene ng Encantadia Chronicles Sangre. Alam nyo bang hindi puro green screen at computer-generated imagery o CGI lang? Dahil ang mga Sangre nag-horseback riding talaga sa bahagi ng Mount Pinatubo. Hello mga kapuso! Dito kami sa May Kapas, Tarlac. So ito na nga, totoo, yung kabayong sasakyan natin, no? Hindi tayo magjo-joke this time. Hi Malek! Say hi! Ang mga Sangre, game na nangabayo sa gitna ng initan at alikabok. Hindi pa yung kabayo din sa... Sabi ko siya na sige na, mauna ka na. Competitive siya. Medyo na-shock lang ako na ang bilis ng takbo ng kabayo ko kasi first time ko yung na-experience. Sa ikalawang gabi ng higanteng telepantasya, ipinakilala na si Hara Cassandra ng Lireo played by Michelle D. Galing siya sa buhok ni Lira, abo ni Amihan at tugo ni Cassiopeia. Pero biro ng fans, tila nakuha niya ang mukha ni Alena, angas ni Danaya at attitude ni Perena. Paano ba naman kasi pinapupunta niya ang pamilya ni Danaya sa mundo ng mga tao? Viral na meme tuloy online, bakit kinakalaban ng Reyna ang Asia's mekaniko? Bukod sa kasalukuyang Hara, ipinakilala na rin si PBB Celebrity Collab housemate Mika Salamanca bilang si Anaka, ang alagang kwago ni Kera Mitena. Kwento ni OIC for GMA Entertainment Group Cheryl Chingsi, ang bawat kapuso star na kasama sa cast tulad ng kanilang mga karakter went through the most challenging selection process bago mapili at makasama sa mega series. Hindi siya normal na casting call, tawag siya ng destiny. Kasi hindi lang naman namin pinili yung pinakamaganda o pinakamagaling. Ang hinahanap namin ay yung mga artista na kayang i-continue yung legacy at kayang mangalaga ng brilyante sa loob man ng serye o sa labas. The selection process is just the tip of the iceberg dahil simula pa lang daw ito ng pinakamatitinding iaambag nila para maging makatotohanan ng kanilang pagganap bilang mga mandirigma sa Encantadia. Actually, believe ako sa kanila, to be honest. Believe ako sa preparations nila on every shooting day na they go to the set. Nagpapasalamat ang mga nasa likod ng kamera dahil naging collaborative daw ang lahat. Tahak namin talaga mabigyan talagang audience ng isang entertaining na show. Matuwa sila, na-excite sila sa action, ma-amaze yung mga bata sa mga special effects. Yun talaga yung goal namin. Ngayong gabi, matutunghayan ng Encantadix ang buhay ni Sangre Danaya sa mundo ng mga tao. At mas makikilala si Kera Mitena, ang puot ng dating Ivtre na itinakwil, magbabadya na ng panganib sa Encantadia. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano, Miss Mel, Emil. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.